Monday. If you remember, no, patuloy natin tinatalakay itong serye na ito. Are you with me? Amen. Hallelujah. If you remember, no, we have number 4. When there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. Are you with me? Are you with me? Amen. Just believe. Everybody say amen. Amen. Okay, I will say it again. When there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. Okay? Just trust Him. Okay? Okay? Trust Him. Amen? Trust Him. Amen? Trust His Word. Can you do that? Amen. Pwede ba natin pagkatiwalaan ng Diyos? Amen. Pwede ba natin pagkatiwalaan ang salita ng Diyos? Amen. Okay, pwede ba natin pakinggan ng buong-buo ang salita ng Diyos sa buhay natin? Amen. Okay, now, sabi nito, when there is total obedience to God, no, He will allow you to possess the land. Amen? That's why we have letter A, when there is total obedience to God, to possess the land, it means He will give you the king of the land, or the stepman in the land. Now, sino yung mga stepman sa inyong lugar? I hope and pray na nakita nyo na yung stepman sa inyong lugar. I hope and pray, no, na kayo mismo yung stepman sa inyong lugar. Are you with me? Upang sa ganon, you know what? Kayo mismo ay magamit ng Diyos saan? Sa inyong lugar, sa inyong barangay, sa inyong komunidad, upang magdala ng pagbabago, to bring transformation, to bring changes. Why? Why? It's because ang totoo, kailangan, you know what, na ang Diyos ay meron makatupang kung may makapartner sa so, mga araw na ito. Yes. Do you believe on that? Amen. Okay, let me say this true. Sino ang gumawa ng kalat? Sino ang gumawa ng kalat? Diyos o tao? Tao. Sino ang nagkalat? Diyos o tao? Tao. Sa tingin nyo, sino ang dapat umayos ng kalat? Tao. Right. Amen? Amen. Very simple. Tama po ba? Yeah. But I tell you, yun ang totoo. Why? It's because nung nilikha ng Diyos ang sanlibutan lahat, binigay niya. Are you with me? Ang problema, hindi natin alam kung paano pangalagaan, ingatan ang bawat ibinigay niya sa atin. Subalit dumating sa punto na umabuso tayo. Yeah. That's why tayo mismo ang nagkala. We mess. Messed up. Okay. Amen? No? Amen. That's why I hope and pray in our season, you know what? Kung paano nais ng Diyos na magkaroon ng changes, saan? In all aspect of our life. So, first of all, maging sa labas ng loob, you know what, ng ating tahanan, o maging sa loob ng ating pamilya, I believe, you know what, maging sa mga araw na ito, nais ng Diyos na ang ating komunidad ay gawin ng Diyos na magkaroon ng totoong pagbabago. Subalit ang tanong, sino ang gagamitin ng Diyos para magdulot ng magbabago? I tell you, you know what, tapos na yung panahon na ang Diyos ay nagpapadala ng mga man of God, like for example, evangelists, from other nation. I tell you, there's nothing wrong na ang Diyos ay magpadala ng mga lingkod ng Diyos sa ibang bansa. But let me tell you this, mismo sa kanilang bansa, meron din dapat ayusin. Correct me if I'm wrong. That's why kung meron man dapat na magmalasakit sa bansa mo, kung meron man dapat na magmalasakit sa komunidad natin, kung meron man dapat na magmalasakit sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, tayo yun! That's why hindi natin pwede ipasa ang baton kahit kanino. That's why ito yung oras to get change. Ito yung oras na dapat natin baguhin yung ating mentalidad, baguhin yung ating kaisipan, baguhin natin yung puso ng bawat isa sa atin. Ito yung oras na dapat natin tanggapin yung katotohanan. Lord, ano yun? Sa matagal na panahon, nagbihing-bingihan tayo sa salita ng Diyos, but I hope and pray, hindi na ngayon. I hope and pray, mula ngayon, sa bawat salita ng Diyos na marinig ng bawat isa sa atin, ang bawat isa ay magkakaroon ng tunay na pagtugon sa kanyang salita. Ang bawat isa ay magkakaroon ng tunay na pagtugon sa kanyang pangungusap, sa kanyang salita na kanyang tinipitawan sa ating kalagitnaan. Amen. That's why, sabi nga sa Biblia, ngayon, pag narinig mo ang kanyang salita, anong dapat mong gawin? Dapat ikaw ay makinig at tumugon. Amen? Why? It's because iba yung nakinig ka lamang,
iba rin yung pagkatapos mo marinig ang isang pinakinggan mo, tungkol ka. Yeah. Magkaibang bagay yun. Yes. Amen. Sa matagal na panahon, ang naging attitude ng maraming mga mananampalataya na maraming mga Pilipino, pagkatapos natin makarinig ng salita ng Diyos, and then, it's okay. We play around again. Tama ba? Amen. No? Yeah. True. Nandun lang tayo sa paligid natin, you know what? Patuloy natin ginagawa yung mga nakasanayan natin bagay. I hope and pray. Ito yung oras na dapat mong tutukan ang mga bagay sa buhay mo. Make a strong decision today. Yes. Why? Why? It's because I'm just seryoso. What about us? Are you serious? Yes. Hello? Seryoso ba tayo? Yes. You know, for this week, kung meron ang isang bagay ang nilalagay ng Diyos sa puso ko, ano yun? No? This is the time to fulfill every words of that you've received. Are you with me? Amen. That is what I received personally from God. Amen? Yes. Now listen to me. No, I'm not saying, no, that it's up to you to decide. No, I'm not saying that. But I'm saying right now, you must believe. Amen. Why? Why? It's because I believe na merong plano ng Diyos sa ating komunidad, may plano ang Diyos sa ating syudad, may plano ang Diyos sa ating bansa. Yes. Right? That's Amen. why we need to respond Right. immediately. Did you hear this word? Amen. Kailangan natin tumugon kaagad-agad. Is that right? Yes. Is that right, I said? Yes. Hallelujah. So, are you ready? Yes. Are you ready? Amen. That's why look at here. Sabi dito, no? When there is total obedience to God, God will give you His people. Amen? God will give you His people. People, are you the people of God? Yes. Are we the people of God? Amen. Do you think na yung mga tao na hindi mananampalataya sila ay bahagi sa bayan ng Diyos? Amen. Do you think na sila ay bahagi sa bayan ng Diyos? Hello? Listen to me. Ang Diyos ay hindi lang nilikha, ikaw at ako sa mundong ito. Kasama sila sa nilikha ng Diyos. Yes. Hello? Yes. That's why kung tingin mo, mahal ka ng Diyos, mahal din sila ng Diyos. Yes. That's why sino ang magpapakita, sino ang magpapaalala, sino ang magpapahayag patungkol sa pag-ibig ng Diyos na ngayon ay narinig mo? Ikaw at ako. Yes. Saan? Na dapat natin dalhin sa ating komunidad. Ang alin? Ano mang ating narinig? Ano mang ating tinanggap? Ano mang salita na inilagay ng Diyos sa puso at isipan ng bawat isa? Ito yung oras na kung saan ipahayag mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Why? It's because ang Diyos, kung paano pinapahayag niya ang kanyang salita, ang kanyang kalooban sa loob ng tahanan nito, it's the same sa tao o sa mga tao na nasa komunidad. Yeah. Dahil ng Diyos na ipahayag sa mga tao ito, you know what? Hindi lamang kayo ang special sa aking paningin, subalit sila. Special din sila sa paningin ng Diyos. Subalit dapat lamang na malaman ng mga tao na ito na nasa labas na mismo ang Diyos ay nabuso nagmamahal sa kanila. Yeah. Now, sino ang gagawin ng Diyos as His mouthpiece? Us. Ay. Talk to me. Amen. Sino ang gagawin ng Diyos bilang kanyang bibig? Wala imposible. You know what? No? May mga hayop dyan sa paligid, magsalita. Hindi posible. Why? Kung yun ang kalooban ng Diyos, if you remember the donkey, amen? The time, the Old Testament time, remember? Is that donkey? Yeah, Yeah, Balaam. Is that donkey? Which one? Balaam, the time of Balaam. Yeah. And then the other one is the, what? Hen? The Or the rooster, sorry. And The rooster. yung accurate ka ba? Okay, rooster. It's not hen. Rooster. They're both chicken, but Amen? So, is that in your Bible? yeah. You know the story? Are you sure? Okay. So I always remember, no, walang imposible sa Diyos. Ang totoo, dahil sa ipahayagay ng ang kanyang kalooban sa ating kalagitnaan,
Are you with me? Subalit, ang problema, meron ba tayong kapasidad na tanggapin ang kanyang pinapahayag? At paniwalaan ang kanyang sinasabi. Amen. Are you with me? Oh, you are not listening. Nakikinig ba kayo? Gusto niyo ba dalang kimpol dito sa gitna? Hindi naman siguro. Okay. I will forgive. Okay? Parang mas malapit ako sa inyo. You know what? If you remember, start ako rito, and then binaba ako rito, and then next time, lalapit ako din sa gitna. Okay? Hallelujah. Okay, pwede ba akong makiraming sa cellphone? Cellphone. Okay, sabi ni Michael, we're love offering. Wala naman siguro tatawag dito, no? Okay. If you remember, when there is total obedience to God, He will allow you to possess the land. When there is total obedience to God, no? God will give you His people. And then when there is total obedience to God, God will give you His city. Remember that? Yes. I said, remember that? Yes. No? So, I hope and pray, no, we are so excited saan? Sa mga bagay na ito. What do you mean that? No, what do you mean by that? God will give you the city. God will give you the city. I tell you, I'm not saying na bullshit not. You know what? Ay papasok sa loob ng simbahan ito. That is very, impossible. But I know nothing is impossible with Him. Amen. Amen. So, ang sinasabi ng salita ng Diyos, you know what? Hindi imposible na ang bawat tao sa syudad na ito ay tunay na makakilala sa buhay ng Diyos. Amen. Are you with me? Yes. That's why ito yung isang bagay na dapat na pananampalatayanan natin na kung saan ikaw at ako mismo ay gamitin ng Diyos to change our city. Amen. 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 Yes. Okay. So, that's why I always remember, no, ikaw at ako ay merong bahagi sa syudad na ito. Ikaw at ako ay merong bahagi sa ating komunidad. Now, ano yung dapat na maging bahagi mo? No, ikaw at ako bilang ambassador ng Panginoong Kristo sa ating komunidad, sa ating barangay. Dapat alam natin kung ano ang ating gagawin. Yeah. Alam natin kung ano ang dapat sasabihin natin. Hindi mo kailangan bulayin yung mga tao. Ang kailangan mo sabihin, ikaw totoo mo kung ano ang ginawa ng Diyos sa pagkatao mo. Yeah. Kaso, wala ka nang dapat ibang gawin. Ang tanong ko, pakinggan niyo, meron bang ginawa talaga ang Diyos sa buhay niyo? Amen. Amen. Yes. Alam niyo na, naniniwala ka ba na meron ginawa ang Diyos sa buhay mo? Yes. Sino rito makakapagsabi meron kong ginawa ang Diyos sa buhay ko? Let me see your hand. Oh? Okay, put it down. Now, kung iisa-isahin ko kayo ngayon, masasabi niyo ba kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niyo? Yes. Amen. Hindi natin pwedeng gayahin. Kung gagawin naman sa buhay niya, correct. Pero, you know what? At the back of your mind, I hope and pray na hindi mo inisip ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Bakit ako nagtataas ng kamay? I hope and pray na hindi ganun yung nasa kaisipan mo ngayon. Now, the reason kung bakit ka nagtataas ng kamay is because nakita mo ang lahat na nagtataas ng kamay. But I hope and pray, na alam mo sa sarili mo na meron talagang ginawa ang Diyos sa buhay mo. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kung meron talaga siyang ginawa sa buhay mo, I tell you, alam mo kung paano ipagmalaki ang Diyos sa buhay mo. Alam mo kung paano ipahayan sa buong mundo. Ang napakagandang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Now, I tell you, sa bagay na yan, ito ang gagamitin ng Diyos, ang bawat patotoo na meron ka na nagmula sa Kanya to change our city. Why? It's because sa matagal na panahon ng mga tao ay sawa na sa bawat pangako ng mga politiko. Sa
ang buhay ko noon ay nasa kadiliman. Subalit ngayon, tinala ng Diyos ang buhay ko sa kanyang kaliwanagan. Kaya't ngayon, ako ay nagpapahayag sa inyong buhay, nagpapatotoo sa inyong kalagitnaan na merong isang tao na binago ang Diyos ang buhay na dati-dati ay nasa kadiliman, ngayon ay bawang nasa kaliwanagan. What's wrong with that? Nothing. Amen. Anong mali doon? Ang mali, you know what? Takot ka. Yeah. Tama? Amen. Doon na lumabas sa lugar mo. Yeah. Amen? Amen. Oops. Wow. Palitan niya daw ng dual camera. It's okay. God is in control. Boy, dapat na ganyan ang maano. Amen? Amen. Hallelujah. Nagkakatawa ko ba tayo? Nagkakaintindihan ko ba tayo? That's why I don't pray. From now on, you know what? Hindi ka mananatili sa lugar mo. From now on, alam mo, you know, kung paano pahalaga ng buhay na tinanggap mo mula sa Panginoon sa Kristo. Remember kung ano yung sinabi ko sa inyo kanina? Remember that? This is what I received from the Lord. Bible says, now, which is I give it to you. Amen? Amen? Na ngayon ay aking ibinibigay o binabahagi sa iyo. That's the Bible says. Amen. Now, kung yun yung tinanggap niya, I hope and pray, alam natin kung paano gayahin yung kanyang ginawa. Tumanggap siya, ibinigay niya. I hope and pray na ganun ka rin. Nung tinanggap natin mula sa Diyos, alam din natin kung paano ipasa sa iba. Amen. Hello? Yeah. Are you here? No? Is this our family? Amen? Amen? Okay. So, that's why, ano man yung tinanggap natin mula sa Kanya, listen to me, be sure na alam mo kung paano ito ibahagi din sa iba. It's because the moment na ikaw ay tumanggap sa Diyos at hindi mo alam kung paano ito i-release sa buhay ng tao, you know what will happen? Once na ikaw ay naglagay ng tubig sa isang basyo at hindi mo ginamit yung tubig, ano mangyayari? Mabubulo. Right. Is that true? Paano ba nila mabubulo? Amoyin mo pagkatapos ng ilang linggo. Ano ang amoy? Mabaho. Do you think pwede mo ba siyang inumin? Basta wala ka nakikita ng kilikite. Hindi mo kailangan makita yung kilikite para sabihin mo na yung perfect. Why? It's because kung ano yung naamoy mo, ibig sabihin gumagana lang yung iyong pakiramdam. Right. Amen. Most of the time, tayong mga Kristiyano, wala tayong pakiramdam. Why did I say that? It's because most of the time, the reason kung bakit tayo tumatanggap sa Diyos, upang sa ganoon, ang bawat tinatanggap natin sa Diyos, ito ay ating may bahagi sa ating kapwa. That is the purpose of receiving. Yeah. Amen. That's why if you remember, we must have the capacity to receive and the ability to what? To release. Amen. Remember that? Yes. You must have the capacity to receive. Everybody. You must have the capacity to release and to receive and the ability to receive. Sorry, to release. To release. Hindi ka pala. Kung nakikinig kayo, it's because most of the time, I have the capacity to receive. I have the ability to receive. So, pwede yung magganahan yung sarili nyo this time. Anong tanong ko sa inyo kanina? Nakatulog ba kayo ng mahindi? No. Ano sagot nyo? Opo! No. Diba sagot nyo? Opo! Accepted siya. Okay, hindi ba siya nakakatulog? Okay, that's why I hope na alam nyo kung paano intindihin si
Si Lenny. Okay. Amen. But she's still alive. Amen. Amen. No, from within. Amen. Mula sa kanyang kaloob-looban hanggang sa kanyang palabas. Ang hubang. Don't worry. She's not taking anything. Amen. Amen. Just only the Spirit of God in her life. Amen. Amen. No. So, I know na mainit ang panahon. Amen. But we have to overcome it. Yeah. Pwede ba yun? Amen. Pwede ba yun? You know what? Habang hindi kinagsasalita dyan, I tell you, mas lalo kayong inaantok. Right. Sure. That's why, igalaw-galaw niyo yung katawan niyo. Tama ba? Amen? Why? It's because the reason kung bakit kayo binigyan ng mga paan ng Diyos, I tell you, para yung gamitin sa paglakad. Pero tingin ito yung oras para lumakad ka, okay? Sabi mo sa mga keep still, okay? Keep still, okay? Okay? But the reason kung bakit kayo binigyan ng Diyos ng mga kamay, para ito ay gamitin mo sa pagsamba at pagpulis sa kanyang pangalan. Is that true? Is that true? That's why, sabihin mo sa iyong mga kamay, okay, walang masama na purihin mo ang Diyos. Amen? Amen? But huwag mo hayaan na ganun to spunk your another person in front of you. Okay? Amen. No, it's because once na nakita mo na natutulog din, I give you the license to give The fivefold ministry. to give the person a fivefold ministry. Amen. Kaya mo ba gawin yan? Don't worry. I will give you the license. Amen. I need to say the authority. Amen. Okay, that's why yung mga mayroong nasa likuran, mag-ingat kayo sa inyong likuran. Why? It's because nagmamacheck lang yan. Can you do that for me? Pwede mo gawin para sa akin yan? Can you help me? Amen? Why? Upang sa ganon, no, yung mga tao na nasa inyong harapan, nasa inyong likuran, hindi sila actually. Why? It's because alam nila, no, they are so aware na may mga tao na nagmamacheck sa kanila, like the Holy Spirit. Amen? Amen. But this time, no, I'm giving you the authority, you know what, to give fivefold ministry to sa tao na natutulog. Can you do that? Amen? Okay. Si Pastor pala, ganito, no? Hallelujah. So, are you ready? Hallelujah. Are you ready? Okay. So if you remember, when there is total obedience to God, let us see, God will give you His city. When there is total obedience to God, God will give you a strategy to make His things possible. Is that right? That's why, you know what, if you remember, when we gather, once na tayo ay nagtitipon-tipon, you know what, ang salita ng Diyos ay patuloy na dumadating sa buhay ng bawat isa. Is that true? And then, doon sa bagay na yun, ikaw at ako ay nagkakaroon ng strategiya or strategy. Para saan? Ang strategiya na ito ay nagmula sa Santong Spirito, ibinigay para sa iyo at para sa akin, upang sa ganun gamitin natin ang mga bagay na ito. Para saan? Patungkol sa plano ng Diyos. Patungkol sa nais ng Diyos na mangyari sa ating lugar. Patungkol sa mandato ng Diyos saan? Sa ating lugar. Is that true? Sa buhay mo, sa buhay ko. Ano man yung mandato na na-receive ko from God, you know what? And that is your mandate also. You don't have another mandate. We have one mandate here only. On this family, we have one mandate only. Always remember that. Huwag mo sabihin sa akin, Pastor, tinatawag ako ng Diyos sa Amerika. Doon ako, I tell you. No? That's wrong. Amen? Why? Because bago mo gamitin ng Diyos sa ibang bansa, hindi gagamitin ka muna ng Diyos sa lugar nito, sa pamilya mo. That's why huwag ka mangarap na ikaw ay tinatawag ng Diyos sa Amerika, and yet mismo ang pamilya mo rito ay hindi pa nakakilala sa Diyos. Open your eyes. Amen. I tell you, ito yung katotohanan. No? That's why huwag kang mangarap na gagamitin ka ng Diyos sa ibang lugar. Kung mismo sa lugar mo, sa komunidad mo, hindi ka pa nagagamit ng Diyos. Kung meron kang assignment, or area of assignment, or field, na nais ng Diyos na paggamitan sa iyo, that is your home. That is your place. Amen. Yun ang iyong lugar. Ang
iyong komunidad, ang iyong barangay. Right. Unless, you know what, nakita mo na sa pamamagitan ng buhay mo, binago ng Diyos ang iyong barangay, binago ng Diyos ang iyong komunidad, binago ng Diyos ang bawat subdivision sa pamamagitan mo sa inyong lugar, binago ng Diyos ang iyong buong syudad sa pamamagitan ng buhay mo. I tell you, no, that's the time na hayaan mo na ang Diyos ang mag-promote sa iyo. Yes. Amen. Why? Unless alam natin ang mga bagay nito, then masasabi natin sa sarili natin, you know, na hindi tayo maaari na manoko ng kaaway. Right. Right. True. No? It's because most of the time, you know, ito yung scapegoat ng marami. Yeah. Most of the time, ito yung scapegoat ng maramihan sa atin. Tinawag ako doon sa lugar na ito, tinawag ako doon sa provincia na ito, tinawag ako doon. I tell you, no, kung ito ang pamilya mo, listen to me. No, ito ang pamilya mo. Gagamitin ka ng Diyos sa lugar na ito, sa pamilya na ito, para saan? Upang sa ganoon, ikaw at ako ay mag-contribute ng lakas sa bawat isa at isulong natin kung ano man ang pinapagawa ng Diyos. Yun ang pagkakakilala ko sa Diyos. Amen? Amen? Yes. Oh? Mas huwag kang mangarap, okay? Huwag ka muna mangarap ng gising. Amen? Oh, so ibig sabihin mangarap ko pagdulog. No, I'm not saying that. No, mangarap ka, no, na kung saan, no, naririnig mo ang salita ng Diyos, stay here, okay? Yeah. Dito ka mangarap, kasama kami. Oh? Amen. Amen. Amen, because this is our future. Right. Kung meron ka man narinig dito, this is your hope. This is our hope. Amen. This is our future. Are you with me? No, wala kang ibang future, baliban na lang ang saan sa pagkakaroon natin pare-pareho ng the same future. Are you with me? Amen. Okay. So, that's why I look at here. So, if you remember letter E, no, God, if you remember when there is total obedience to God, no, God will give you His word and you shall do it according to the word of the Lord. Where did I get that? If you remember in the book of Joshua, chapter 8. Amen. Can you turn your Bible in the book of Joshua, chapter 8, first? Okay, ready. Hallelujah. In the book of Joshua chapter 8. Are you there? Say amen. Are you ready? Chapter 8 verse. Let's start in verse 7. And you shall rise from your ambush and take possession of the city, for the Lord your God will deliver it into your hand. Verse 8. Then it will be when you have seized the city that you shall set the city on fire. You shall do it according to the word of the Lord. See, I have commanded you. Anong sabi dito sa last portion? Anong sabi dito sa last portion? You shall do it according to the word of the Lord. Yeah. You know, this is a very, very clear instruction from God. Are you with me? Anong sabi dito? You shall do it according to the word of the Lord. Amen? Then, if you remember, no, I've given you the example already. Are you with me? No, we have in the book of Acts chapter 22. Remember that? Last Sunday? In the book of Acts chapter 22, starting from verse 6 to 9. Saan? Doon sa encounter ni Saulo, na kung saan ngayon, ang pangalan niya ay Pablo. Are you with me? Paano niya na-encounter ang Diyos? Na-encounter niya ang Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng liwanag na nakita niya mula sa kalangitan ng Islam. But I tell you, siya na ba nakakita ng liwanag? Hindi. Why? Ibig sabihin mismo mga tao na kasama niya, dahil saan nakita nila ang kaparehong nakita ni Pablo na kung saan